ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Ang grasya sang ating Kristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pag-iupod sa Espiritu Santo, yara sa inyong tanan. Yara sa iyo. Sa tuwing sang bunyag, si Leviticus ay upod kay Kristo, kag nabanhaw upod sa iya sa bag-o nga kabuhi. Kabay nga maampit siya karon upod kay Kristo sa imaya upod sing katapusan. Siya nagpakamahal sa Ebanghelyo ni Kristo. Kabay nga si Kristo magabihabi sa iya sa sining mga pulong sang kabuhi nga dayon. Karika na amutan sang ako na may. Mga muyo kita. O Diyos, sa mga nga magkaagahon, nagato kami sing maligon, ng imo anak na patay kag nabanhaw. Ito ko tapagi sini nga misteryo, ang imo alagad nga si Levitico, nga nagtaliwan na sa sining kinabuhi, makaambit sa kalipay sa iya pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagkabuhi ka naghari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Malihog magpungko ang tanan. Sa panimalay ni Leticia, kaupod sa mga kabataan, kaapuhan, kaangbugo sa katako sa panimalay. Ako, kag si Father Boyet, upod kay Monsignor Kadumon, nagapakiguupod sa kasubo na inyo na matyagan bangod sang pagtaliwan ni Tay Abing sa sining kalibutan. Sang mga niligan ni Inadlaw, si Ramel nag-abroad sa akin kung pwede mabalisan si tatay niya. Nagkadto ako kay timing mangyari ko di dayon, ay pagkatapos ato may katuan ako. Naabdan niya ginako sa kumbento. Kag very timely pag-abot dito at itong mga kabataan, kapuhan, nagbadlis kami. Kag it was a very moving moment for me. Kay ara ang mga kabataan, mga kapuhan, kag nakapaalam sila sa ilang tatay kag lulo. Mansig isa sa ila nagahambal kung ano pang gusto nila ihambal sa ilang tatay o lulo antes nga mabawian sa kabuhi. Isa ito sa mga badlis nga doon pugid malimtan nga nagtudokit sa tagipusoon ko bangod sa itong tama katahon nga pagpaalam sa bugos nga panimalay sa isang kahaligi sa panimalay sang ilang pag-upod bilang isa ka pamilya. Masubo ang pagtaliwan ni Tay Abing kay palangga sa sangkanan
palangga sa siya pamilya. Si engineer gani nag-chat sa akon, subok gali father no. Si ko subok gid bisan labi na gid nga tatay mo. Kag palangga kasang tatay mo. Kag responsable nga sahi isang isa ka amay. Sinaylitis siya, pamangkot ko siya. Kung anong hindi niya malintan, wala gid sa kuno kaagi sakit kay tay abing kag very loyal sa iya, very responsible nga sahi isang bana may kahadlok sa Dios kag mayara nga pagigugma sa iya nga isig ka tao. Tama ka buot, tama ka maayo. Sino ba lang hindi makadumdum sa iya? Kag mabudlay ang pag-let-go sa isa ka tao, nakasubong sini ka maayo. Kag mapinalanggaon, madinumduman. How much more siya pamilya nga directly nga naka-experience sang sini nga sahi, sang pagtatap sa isa ka amay, pagpagpalangga sa isa ka amay. Mga utod, bisan palangga pa naton ang aton nga katapo sa aton panimalay. Ang realidad sa kamatayon hindi gid makapugong sa ilang pagtaliwan sa sining kinabuhi. Katulad sang natabo sa atong ebanghelyo, palangga man ni Jesus si Lazarus. Pero si Lazarus wala man, hindi man exempted sa kamatayon. Napatay man si Lazarus. That's why nga si Marta sa pag-abot ni Jesus nagambal, tani kunari kalangri, nabuhi tani ang akon nga utod. Ini nagapatimaan sa pagsalig ni Marta, kunara ang Diyos, may kabuhi. Pero si Jesus nagambal sa ato niya, kunari ka sa sining kalibutan, ang kamatayon, isa ka realidad na hindi mo mapalagyuhan. Kagulay na, wala sang permisyon ang kamatayon nga subong at daw mapatay ka na. Anytime, hindi ka magtaliwan sa sining kinabuhi. Pero sa sining kamaturan na ginahambal ni Jesus sa aton, nga bisan tama pakalapit sa isa ka tawo sa imo kabuhi, iyara Japon ang realidad sa kamatayon. Kay bisan ang aton nga Ginoong Jesus, Dios nga naging tao, hindi man sa exempted sa kamatayon. Siya man mismo naka-eksperyensya sang sini nga realidad sa kamatayon sa sining kinabuhi. Mga utod ang pasalig sa aton nga Ginoo, do ma-experiensya naton ang kamatayon sa sining kinabuhi, ang iya pasalig sa kay Marta, sang si Marta nagsukmat sa iya. Sining ni Jesus iya mamananaw ang utod. Siguro mga utod, applicable man ni sa aton mga pinalangga. Labi na gid kay tay abing. Siguro makasiling man kita sa Ginoo. Ginoo, kinanglanon pa naman si tatay, kinanglanon pa naman si dulo. Pero kay panahon niya na magtaliwan sa sining kinabuhi, ang realidad sa kamatayon, iyan na na-eksperyensyahan. Kaya pasalig sa Diyos sa aton, bisan pa nabatay si tay abing, mabanhaw si tay abing. Ay na pasalig ni Jesus sa kay Lazaro, kay Marta, pasalig naman sa sining panimalay. Pasalig naman. Kay siling ni Kristo sa iya, sa kay Marta, ako among kabanawan, kagang kabuhi. Ang nagakabuhi, kag nagatuo sa akon, hindi naging mapatay. Si Jesus among kabanawan, kag kabuhi, kag sino man nga nagakabuhi sa kay Kristo, kag nagatuo sa iya, hindi na mapatay. Si tayabing tumuluo sa aton nga Ginoo. Ang iya pagsalig sa Dios yara gid kay niya panimalay gindalay naman sa Dios. Kag pagkabuhi niya sa Dios nangin maayo si katao, nangin sa ka responsable kag mapinalanggaon nga amay kag bana sa iya nga pamilya. Ini isa ka palatandaan sang isa ka tawo nga bisan pa nga napatay sa sining kalibutan, ang pasalig sa Dios hindi na gid siya makaangkon sang kamatayon. Kay sang nagakabuhi sa sining kalibutan, puno-puno sang Dios ang iyang kabuhi. Pagsalig sa Dios kag pagpangabuhi sang iya pagtuo kon pagsalig sa Ginoo dira sa pagigugma niya sa iya nga isig ka tawo kag pagtatap niya sang panimalay nga gintugyan sang Dios
sa iya. That's why ginbugayan man si Tay Abing sang malawig nga kabuhi. Kay siling gani sa Biblia, ang aton kabuhi 70, 80 sa mga mabasko. Si tatay 96, 97. So grabe nga grasya nga dugang sang iyang kabuhi sa sining kalibutan para nga makaupod niya ang iyang panimalay. Kag padayon niya nga mapanaksi ang iyang pagtuo sa Dios bisan pa sa iyang katigulangon. Makita ko gani sila ni Nay Leticia na nagaugdanay nga tigulang na, very inspiring. Kag isa ka example sang isa ka panimalay. Siguro kung may divorce na sadto basi hindi amo sini. Pero bisan pa may divorce siguro hindi gid si Tay Abing magbulag sa iyang asawa. So kataho kayo nga sahi sang pag-ugdanay. Kag isang isa kapag pag sinalayo sa isa ka panimalay. Of course, may mga kabudayan, may mga pag-antos nga na-experiensyahan, pero wala ito nagpugong sa iya sa pag-give up sa iya panimalay, pag-give up sa iya pagtuo sa Diyos, kag pag-give up sa iya pagigugma sa iyang isig katao. Mga utod, masubo ang paglubong naton, pagpaalam kay Tay Abing, pero iniguro nga paglubong naton sa iya, isa man ka gesture naton sa Diyos, especially sa panimalay, thanksgiving sa Diyos nga gitagaan kamo sa ngamo ning asahi sang isa ka amay, ginatagan sang isa ka amo ining asahi nga bana si Nay Leticia, isa ka example sang isa ka tawo nga nagtinguha nga mapangabuhi niya pagtuo dira sa pagkatampad niya kag pagigugma niya, pagka-responsable niya sa panimalay nga gintugyan sang Dios sa iya. Kag hindi lang sa iya panimalay, kundi man sa iya nga isig katao nga nagakinahanglan. Isa ini kapag pasalamat sa Dios sang malawig nga kabuhi nga ginhatag niya kay Tay Abing. Siya gurong pinakatigulang no diri sa La Castellana. Just enough no kontakto ko. Isa ka kabuhi nga nagamit sang insakto, malawig pero makahulugan na sahi sang pagkabuhi nagpuno sang espiritu sang atong nga Ginoo. Sa pagtaliwan ni Tay Abing sa sining kinabuhi mga kauturan, kabay pa nga ang mga handumanan naton sa iya, ang mga kaayon niya mapadayon naton kag mag-inspire sa aton nga mangin tampad man kita, mangin responsable man kita, mangin may gugmaon man kita sa aton panimalay kag sa mga isig katao naton nga ginaalagaran naton kung gintugyan sa Dios sa aton agud nga aton nga alagaran. Pagpasalamat sa Dios sa iya kaayo sa paghatag niya sa kabuhi sa kay Tay Abing kag sa paghatag sa aton sang isa ka example sang isa ka tawo nga bisan sa kabudlayan padayon nga nagpanaksi sang iya pagtuo, paagi siya pagkabuhi siya pagtuo dira sa pagigugma niya sa Dios paagi sa iya nga isig ka tawo. Subong magapaalam kita sa iya, pero ini nga pagpaalam hindi ning katapusan. Sa sinilang ang kinabuhi magpaalam kita. Ikabalo man kita nga tanan kita magataliwan man sa sining kinabuhi, makita na pa man kita sa pihak ng kinabuhi. Kag looking forward sa silang aton nga grand reunion dito sa pihak ng kinabuhi. Kabay pa nga ugdanay kita tutanan. Pero antes na matabo, kabay nga mga living example naton, kung mga saksi naton, si Tay Abing siya pagkabuhi, pagpanaksi siya pagtuo sa Dios, samtang nagakabuhi sa sining kalibutan. At kung magabot man ang aton nga tinion nga magataliwan kita sa sining kinabuhi, malipayon kita magikita na liwat dito sa ginarian sa Dios. Wala na to sang pagulagay, wala na sang kamatayon nga ma-experiensyahan, kundi kalipay, pagigugmaanay, pagidait, kaupod sa aton nga Ginoo. Kabay pa nga si Tay Abing makapahuway na sa may pagidait,
sa hulot maging ama ni Jesus para gid sa iya sa puloy-an sang aton amay. Amen. Malihog magtindog ang tanan. Ang Dios sa may nga makaagahom nagbanaw kay Kristo nga iya anak gikan sa maminatay. Sa dako paglaom mga muyok kita sa iya, gialuwason ang tanan nga mga tubuluo nga nagakabuhi pa kag patay na. Ang aton sabat o Ginoo pamati nga amon pangamuyo. O Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa aton utod nga si Levitico nga ginatagan sang saad sang kabuhi nga wala sing katapusan paagi sa iya pagbunyag kabay nga makaambit siya sa paghiupod sa mga santos mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa amon utod nga si Levitico nga nag-ambit sang tinapay sang kabuhi nga dayon nga amo ang lawas ni Kristo agod banawon siya sa katapusan nga adlaw mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa amon mga himata kag mga abyan nga nagtaliwan kag para sa tanan nga nagbulig sa amon agod nga sila hatagan sang padya sa ilang maayo nga binuhatan mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa tanan nga nagkalamatay nga may paglaom nga mabanhaw sila agod makita nila ang Dios sa iya kahimayaan mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa panimalay kag mga abyan sang aton utod nga si Levitico agod nga sa ila pagpamasubo lupayan sila sa Ginoo nga nagibi sa kamatayon sang iabyan nga sila saro mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. O Diyos, ang amon palasilungan kagabakod, nagapamati ikaw sa may gugmaon sa pagtanawag sa imo katawan. Pamati ang mga pangamuyo nga amon ginahalad para sa amon mga utod nga nagtaliwan. Tindoy sila sa ilang mga sala, kagatagi sila sing kapupunan sa kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magpungko ang tanan. O Ginoo, tungod sa imo kaluoy, ginahalad namon ini nga mga dulot para sa kaluwasan sa imo alagad nga si Levitico, nga nagtuo sa ilubos sa imo anak bilang iya manluluwas. Kabayang na makita si Kristo bilang iya maluluyon nga hukom, nga nagkabuhi ka naghari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa iyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na naman sa iyo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay din. Takos kagangay gid igo kamapusanon sa amang kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duo magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay gamanan kag walay katapusan nga Dios paagi kay Kristo nga among Ginoo. Iya ginbaton ng kamatayon sa krus agud maluwas kami sa pagkamatay. Isa ka tawo nagpasulabi sa kamatayon agud ang tanan magkabuhi sa imo singlayon. Kaniupod sa tanan ng Mangiles nagadayo kami sa imo sa malipayon nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos sa mga ehersito, puno ang langit ng luta sa imo himaya, usanan sa kaitaasan. Dayawon ng kari sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitaasan.
Antes kita maglakad, magpaalaman ay kita sa aton utod. Kabay pa ang aton pagpaalam, pagpahayag sa aton pagpalangga sa iyo. Kabay pa ini magpaganagan sa aton kasubok na mapabakod sa aton paglaot. Magabot ang adaw ng aton siya biyon diwat sa may kalipay. Kung ang pagigugma ni Kristo nga magadawag sa tanan mga butang, magaguba bisan pa sa kamatayon. Mga santos ng Diyos, tabangin ninyo si Levitico, mga angeles sa Ginoo, kalika mo sa pagsugata sa iya. Batunan ninyong iyakalag, pag-ipatubang ninyo sa Diyos na labing mataas. Batunon kaunta ni Kristo nga nagtawag sa imo, kamangiles magdulong sa imo sa leyon ni Abraham. Batunan ninyong iyakalag, pag-ipatubang ninyo sa Diyos na labing mataas. Ginoo tagi siya sa kapawayan nga dahil kagsilatan siya si kapawa sa gihapon. Batunan ninyong iyakalag, pag-ipatubang ninyo sa Diyos na labing mataas. Sa imo mga kamot, amay sa kaluoy, among ginatugyan na manutod nga si Levitico. Nagasaling kami nga upod sa tanan na patay kay Kristo, magabanawon siya sa katapusan nga adlaw, agod na magkabuhi po kay Kristo sa gihapon. Nagapasalamat kami sa imo tungod sa tanan ng mga kayuhan, nga imo ginhatag sa iya sa sining kinabuhi. Subong tanda sa imo amayon kayo sa among tanan, nagtimaan sa pag-iupod sa mga santos dira kay sa Kristo. Maluloy ng Ginoo, talupad na kami, pamati ang magpangabuyo, buksi ganahan sa paraiso para sa imo alagad. Kaguli kami nga manabilin sa paglukpay sa isa kag-isa, sa mga pasalig sa pagtuo, tugtog ng kami tanan, magkilitay dira kay Kristo, sa pagupod sa imo kag sa among mga utod sa wala sa kagapusan. Ginapangayon naman ini sa imo, pagi kay Kristo nga amang Ginoo. Amen. Atagi siya Ginoo sa kapahawayan ni dayon. Pag magsinak sa iya ang kapawa nga wala sing katapusan. Kabay pa nga magpahuway siya sa pagidani. Amen. Kabay pang iyakalag, kamakalag sa tanang matulungan at taliwan, sa kaluis ng Diyos, magpahuway na sa pagidait na dayon. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraan sa iyo. Kabay nga binisyonan kamo sa Diyos, makagaong sa tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Magkakat kita sa pagidait kag pag-iusa na alaga nato ng santos ng misa. Salamat sa Diyos.
Maayong hapon. Ako si Maritet Consay, bata ni Angel Consay. Si Choi Beng, siguro halit pa mga 1950s, dobras kay Lolo. Kay Papa. Very loyal, very honest. Hardworking, good work ethic, very responsible, passionate sa sugar farming. Biskan tigulang na siya, gusto pa siya gawin magbisita sa uma, siling ni Rene. Wala kay kami sa mapensaran ko sa uma, kaya siya sa Chuibing. Part gid siya sa amon na life. Pati mga kabataan na kilala mo namon over the years. Pero he's a very loyal father, I guess. Loyal siya nga employee. Kag daw wala na siya gani nga paminsa nga employee siya daw part gid siya isang family sa mo nang iyang life. Hasta na daw mga 90 na siya kag nag-retire. Ginapa-retire na siya ni Papa, ginapapahuway, hindi gid siya anay mauntat. Pero ipakilalahon gid siya namon sa amon mga kabataan. Mga kabataan namon makilala gid si Joy Beng. Biskan wala na siya. Amo lang ginamahambal ko nga loyal siya kag honest. Wala kami may masaligan nga iban. Kag wala na sa iban nga makapareho kay Joy Beng. Budlay na makapangita sa amo na kasing masaligan nga tao. So very rare, wala na sang may amo sinasutong nga pares kay Joy Beng. So very lucky gid kami nga may hara kami Joy Beng sa amon nga pangabuhi. At updanay na to sila ni Papa, nauna lang si Papa mga pila lang kabulan. Updanay na to sila. Happy na to sila. I'm sure makitain naman kita sa piyak na kabuhi. Thank you. Thank you. Anpis na akong sumpunan ang message ni Marite. Pinapasalamatan ko anay ining oras without limit na ginhatag sa aton sa atong parish priest na kita makapatigayon sa mga paghatag sa last tribute sa napatay. Antis naton siya dalhon sa iyang katapusan nga palawayan. Si Pari Ibing o kung si Brad Ibing. Amo ini siyang ginakilala namon sa kalikaduhada nga jolly good fellow. Pero sa kamatuoran, hindi lang siya jolly good fellow, but the most jolly best fellow. Si Pari Ibing masiling na kung he is not just any ordinary friend and neighbor, but he is exceptionally inspiring father, grandfather, and a brother to all. Ang panawag sa mga tao sa iya dira sa among kali, even sa Calvada Street, sa Purok Masagana, si Tatay Ibing. May ara nga Brad Ibing sa mga kaugdanan niya sa simbahan. May ara man Lolo Ibing sa mga gagmay nga mga bata. Kag may ara ang labang sa tanan si Tatay Ibing. Si Tatay Ibing, bana ni Nanay Leti, nga gina-consider nga inseparable couple. Wala gina sila nagabulagay,
magsimba to paray man na sila da sa likod. Kung maglagaw sa kuwa sa Lakastiyana, upuray man na sila. Kung magpanginamin sila sa balkon, holding hands man na sila sa balkon. Upuray man sila kaon, upuray man sila tulog. Ginsiparar lang sila sang kamatayon. Kagamo ini sila ang best example sa mga pangako nga atong ginasulit-sulit sa tiyon sang pagkasal nga nagasiling till death do us part. Si Pare Ibing, kung isipon tagit, kung sa prutas overripe na siya, nga anytime mapulak sa pungango kag mabalik sa duta. Sang last year, nabatian nila ang pangamuyo ni Pare Ibing, nga Lord, kagaya man ako malawig pagin nga tuig nga magkabuhi ako sa kalibutan. Agod makaupod ako sa akong pamilya. Inang upusit, baliskan, sang ginapangamuyo sang kalabanan. Nga kung may tigulang na gani kita, masiling kita nga Ginoo, patagi man siya sang pahuway, na hindi na siya magantos, kag hindi man kami tanan magantos sa iya. Kaya man kabalo ko mo si Pare Ibing, wala to siya yung nagapinsan na overripe na siya. Kay ara ang entusiasmo sa iya. Wala ito sang sinyalis na siya magapahuway na. Pero lately, sa pilang bulan na nabilin ang siya magpahuway, wala na siya nagpangamuyo sa nga busadto. Siguro naka-sense na siya. Ang iya appointment sa Ginoo, napirmahan na sang Ginoo, kag malapit na siya magkadto dito, mag-duty sa ginharian sang Diyos. Di ang aton panungdumon sa kay Pare Ibing, bisan wala na siya. Kayambal nililibit siling niya si tatay, sandali na lang bala magpahuway, katig-agid sa iya mga tiil. Katig-a daw kahoy, kung nakwaton mo siya, piso gidna nga nagaupod siya. Kita mo, there was a picture, naupod sila ni Inday Marite, kagang family. Naupod man sila ni Angel, na si Pare Ibing straight gigyagapon nga nagapungko sa siya, nga naga-picture taking. Pila lang to ka months ago. Siguro nakapatimaan man, nga bisan sa last days na ni Pare Ibing, may kusog siya gyapon, kag may kabakod. Pareho sang kabakod sang iya memory. Kung ini nga mga memories aton panungdumon, labi na gid sa mga kabataan kag family ni Pare Ibing, siguro kasakit, no? May ara sila kaluoy, may ara kasubo, may ara kahidlaw, may ara kamingaw. Kada best nga ilang madumduman ang memories ni Pare Ibing, silang magahibi, kag kita mantanan. Sa tagsa naton kapagibi, magakuha kita sa panyo kag pahira ng aton mga mata. Kung magmala ang aton luha, makabatya kita sang kaumpaw. Pero temporaryo lang ina. Pagkadason nga madumduman ta naman ang kasakit, the pains of being left. Amo naman ilang himuon ta. Pero kabalo ka mo, may isa ka sa isang panyo, nga kung magpahid ina sa aton luha, wala nagihid sang pagluha pa forever. Kagina nga panyo, hindi ordinaryo nga panyo, kundi amo ang kamot sang aton Ginoo. Amo ina ang naghatag appointment kay Pare Ibing nga siya maga-duty sa iya ginharian. So kabay pa nga sa aton pagpanungdong sini, kag sa aton pagmamalandong sang pagkadula ni Pare Ibing, bendisyonan kita sang Ginoo. May Pare Ibing, the grand old man, rest in peace. Kung magbasa ka sang libro, pag-abri mo sang libro, ang namugid nga mabasahan, forward. Ang forward na subong, hindi bawal ang maghibi. Ang ining okasyon, ikuan ko na lang ang oportunidad sa pagpasalamat ng isa ka pamilya na pagtratarya sa amon, utod niya si tatay, si Mr. Angel Tunsay.
Ang ini nga pamilya kadako-dako isang gimbuli di sa amon. Abi nyo, ang iya sini nga lolo mo sa una na patindog sa amon nga balay. Hasta sang ulihin, ang lolo yan na pa-eskwela sa akong galing kay samtang nag-eskwela ako na patay si lolo yan, hindili naman ni lolo yan sa kay papa niya. Di si papa yan na patapos ako, hasta nagwa ako sa board exam, siya tanan nagasto, hindi lang ako ang pa-eskwela yan, tanan ko nga utod. Kag hindi lang exclusive sa among pamilya, tanan nga tao sa hacienda nga gusto mag-eskwela, siya nagapa-eskwela. Hindi lang pa-eskwela, ang tanan nga kabataan nga naga-eskwela may allowance kada Domingo para makasigi eskwela. Amo inis lang kayo sa amon. Gani, huwag gigulo kami kasarang nyaw kabalos sang kaayo nila sa amon. Ang ako lang gitay nga mahambal sa imo, sigihon mo ang ligasi nga ginsugda ni papa mo. Amo mo lang na ang mahambal ko sa imo. Kadason, nagapangabay ko sa inyo tanan na magtindo kita kapalakpakan tas inday marite. Dahil ang kaayon ni sa amon, ang inyong ngalan, ginsulat namon sa amon heart so that it will stay there forever. Bisa na ano mo guli kapag overdose ang palangga ang imong tatay, kung mapatay ka, hindi kagli emotionally kag psychologically prepared. Tuod na. Abi mo sang una sang primero si tatay sa nagamasakit sa tuod lang patawaron ako ni tatay no. Excited ko lang nga mapatay si tatay. Kay nga hindi ko si tatay mapalangit ginim. Susang napatay si tatay, sakit-sakit gali. Amo na gali. Nagapati wala ka mo nga ang mga ancient nga mga tao ay pato sa unari diyon. Ang ilang nga pagpati nga kumapatay ka na ako no, duwa lang ka question na ginapamangkot di sa imo kung ato ka na to sa langit. Ang una nga question na pamangkot ko na sa imo, nakaagom ka bala kalipay sa imo kabuhi? Ang ina nga question, ikaw lang na mismo ang makasabat kung nakaagom ka sang kalipay sa imo kabuhi. Ang ikadawa nga question, ang imo bala kabuhi nakadala sang kalipay sa iban nga katawhan diri sa kalibutan. Ang ina ng mga question na makasabat sila siguro kamo nga ari diri sa buong nga nakaagi ka mo eksperyensya upod kay tatay kamo guro sila makasabat kung bala nakaago magamo sang kalipay paagi sa kabuhi ni tatay kamo sila siguro ang makasabat. Di sigurado ako sa tanan nga ari di subong ang sabat ni guro tanan yes ay pero muna nagasilibrar kita subong si tatay ato dito sa langit. Sigurado ko nga kung mag-abot kita sito siya ni masugat sa aton. Abi nyo kung isa no tuod magling hambal nila no, life is unfair. Kay nga the last years ni tatay is the best years of mine. Nga makasling ko nga best years ko. Sa last years ni tatay, ako ang pinaka-best friend niya. Bisa nagka-pandemic, adlaw-adlaw hagado niya kung malagaw kami. Wala naman kami ginadakop sang pulis, kaya ginabalibad ko nga mapacheck up kami. Galambot kami sa San Carlos, malagaw lang. Mapadon Salvador. Kaya muna niya ni tatay nga bisyo. Nga gusto sa maglantaw sang green, kaya nagtigulang siya nga sa kampo, sa sinda, sa nagobra. Kaya dason ang kay tatay nga paborito nga kaunan, Chowking. Sang isa kadlaw, nagpanyaga kami ni Marcila sa Chowking sa may SM. Kahibi ko,
Yan nung ginahibi, no guys, hibi, kaya bisang tao, naging kaaway, tadi nga dua. Di ko man, nasubuan ko, kaya nadumduman ko si tatay nga kakaon sang laureat daw. Amo na nga, to din man ang kabuhi, unfair. Kapo, last year siya is the best years of mine. Why kung li ka kabalo nga, permi kami nga nag-auktanay, ginamat-amat yung nag-sakon turnover ang key of responsibility bilang ginikana, kaya ako magulang. Ang tanan nga virtue sa kabuhi, ginatudlo niya sa akon. Ang number 1 yung inatuloy sa mga honesty. Kaya ang alam, mataw hapos na pangitaon, pero honest, bisa magdala ka pa sa sulok, sang damo, sa dalo, sa siga, sang adlaw, budlay mo pangitaon. Amo na ang kasang buhi, kasi totoo ang ilang hambal niya sa akon, Rene, si tatay mo, 1 in a million na tao ni. Amo na nga, kami, nakasiling ko nga, hindi na kami blessed nga tao, nga pamilya. Super blessed kami, kaya nga, si nanay kasi tatay, nakakita kung ano ang nakitaan niya kung ano ang mga success namon, na-share namon sa ila. Kadamo na sa mga tao nga, nag-successful po, nasubuan kaya nga wala nang ilang nga nanay kag tatay. May ara ko kilala nga nag-successful na siya, nakabakal sa salakyan. Yung ko anong ginahibi mo, yung gahibi ko balanong kaya nga anay may salakyan ko, si nanay ay na abi mo na jilos ko sa imo, sa inla ni nanay mo kag di tatay mo, kaya pero mo ginalagaw niya mo naghibi ko. Kaya mo na makasiling ko sa inyo nga super blessed kami nga pamilya. Kasi nanay, 90 years old, si tatay, 96. Nakasabor gid sila sang best thing in life. At ana nga comfort, ginhatag namon sa ila. Sabi nyo si tatay, sa isa ka daw, pulo ka pampers na yung magamit. Kadason, sa amon nga pag sang ari na kami sa kasubo, kadamo, isang tao. Nasubuan kami, probably nagaganahagan ng kasubo, maginabatsyag namon. Tungod kay kadamo, isang tao nga nagabulig sa amon. Amo gani nga hindi ko na pwede malawag, kay basi magsabit ng iba, kay hindi ko na malawag, kay kalaba, isang lista. Pero nang ako ng mga special mention, nagapasalamat gid ako sandako sa pamilya Chuanico. Ang pamilya Chuanico, extended family namon ini. Halin sa kay Maninay Sidis daw, kung buhi patungkol si Dokling dala pa na. All out gid ang bulig lang sa amon. Si Tinay adlaw-adlaw ara sa balay, duwas lang ni Bubot abuyuan. Bot, salamat gid sa imo. Kadason amon na abi, si tatay ginapasalamatan ko man ang pamilya ni Rizal Nolido. Kaya nga amuning classmate niya nga gin-share ang blessing kanya kay tatay, ginturo niya si tatay upo sa mga classmate niya. All expenses paid. Hasta magpangihi silang bayad sa CR, siya nagabayad. Amo na salamat gid sa mga Nolido family. Kadason si tatay, salamat man sa nag-eskwela sa high school, imol sila kayo. Wala, hindi sa makasarang sa mga kinalanoy sa eskwelahan. May isa ka classmate niya nga nagabulig siya. Amo na si John Tabuga. Amo na sa mga pamilya ni John Tabuga, salamat gid sa inyong daddy. Amo na nga si tatay, natawo, hindi lang natawo sa poor nga family, kundi very poor nga family. Ay nga, naka-experience ko na sa unasang gamay ko dito yung gatiner sa ako nga lulo. Kadua lang kami kabisis magkaon sa kadaw sang kanon. Ang amo nang kunaga na, ang ako nga lulo kay mapisa na to, nagatanok na ang ako nga lula sang saging, kamuti kahoy, o kung kamuti, amo nang pamahaw na mo kamay kape. Ang amo ganing nga panyaga, alas 10. So kung hapon naman alas 2, alas 3, matanok naman ang akong lula, kung nandun nga kararuton, alas 5, amon panyapon.
Dason sa angam mo ito sa mga sa gagmay pa kami sa kong lula, bawal magsuksok sa kalamay sa mga kamuting kahoy niyo, kay mahal ang kalamay. Asin lang kami na pasusudin ni mama, asin lang isuksok niyo, hindi na kay kalamay. Amo na, nga si tatay, wala ko makita ang pagkatao yung nasado kay imol. Hindi lang imol, very poor. Pero sa nakita ko, ang outpouring sa mga tao sa iya, makasiling ko nga si tatay. Died a very rich man. Hindi nga rich in wealth, rich in name. Kaya nga, ang manggagaling ni tatay is in your hearts. Ang mangga ni tatay hindi agri sa kung ano nga material nga butang ara sa inyo tanan tagipusoon ang mangga ni tatay. Budlay kakakita sang tao nga ang mangga diyan sa tagipusoon sang parehas nga tao. Kay tatay nakita ako ang ara sa inyo tanan. Kadason makasiling ko si tatay bless gid nga tao. Ang pag-alaga sa iya nga amo hindi lang sa lulo sa bata hasta pagli sa apo. Nadumduman ko sa station number 13 ang station number 13 sang napatay ni si Jesu Cristo, may isa ka manggaranon nga tao na pangayo sa iya bangkay kagilubong sa iya nga lulubngan nga wala magamit. Ang natabo kay tatay abi nyo, amo man wala gi kami magunahuna. Ang musuleum nila ni Inday Marite, ginhatag Inday Marite kay tatay nga dito mo lubog si Choy Abing. Ang iyang ang naagyan ni tatay pasgid sang naagyan sang una ni Jesu Cristo nga may isa man kamanggaranon nga tawo nga nag-offer sa nga lulubngan. Namuna nga di idulong ta na si tatay si aulihi nga balahuya yan. Sa tapos sina mapuli kadto kita sa balay may jutay kami itong tigahan sa inyo. Tay, good night. Kang hindi kami malipat, to say my best regards kay Toto Angela. Salamat din. isang umagang nakangiti at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin. Di mo man silip ang langit, di mo man silip, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan.
pagbuhos ng ulan sa haplos ng hangin. Alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko Ang aton utod nga si Tatay Levitico, nagpaway na sa pagidayat ni Kristo. Kabay nga ang Ginoo magbaton sa iya, sa lamisa sa mga anak ng Diyos, sa langit. Si may pagtuo kapag laon, sa kabuhi nga dayon. Buligan naton siya sa aton pagpangamuyo. Mga muyo man kita sa Ginoo para sa aton kaugalingon. Kabay nga kita nga nagakasubo karon, magiusa sa aton tuutod sa uli nga adlaw. Tingog kita nga magsugata kay Kristo Jesus, kung siya magbalik liwat nga may mayaw. Dayon ang hari nagsiling sa mga yara sa yato. Kari kamo mga ginpakabalaan sa nga ako namay, panublian ninyo ang ginarian na ginanda para sa inyo, halin pa sa pagpasag sang kalibutan. Ang pulong sang Diyos. ay pag-ibig. O Ginoong Jesucristo, tungod sing tatlo ka adlaw nga ikaw nagpabilin sa lulubngan, imo ginpasantos ang tanan nga lulubngan, sang tanan nga nagatuo sa imo. Kaginimo mo ang lulubngan nga timaan sang paglaom, nga napasad, nga nagsaad sang pagkabanaw, bisan pa nga ginangkon sini ang amon mamalatyon nga mga lawas. Itugot nga amon utod magpaway diri sing mahidahiton, tubtob sa imo tubtob sa imo siya pukawon sa himaya, tungod kay ikaw ang pagkabanaw kag ang kabuhi. Dayon makita niya ang imo kahimayaan, kag sa imo kapawa amon makita ang kapawa, kag amon makita ang kasidlak sang Dios, kay ikaw nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Tungod kay ang Dios nagtawag sa aton utod na si Tatay Levitico, gikan sa sini nga kinabuhi, pakadto sa iya, aton ginatugyan ang iya lawas sa duta, sa kadadalman, sa lulubngan, tungod kay kita yabok, kag sa yabok kita magabalik. Apang ang aton Ginoong Jesucristo, magabalin sa aton mamalatyon nga mga lawas, agod, mangin kaangay sang iya may mayaon nga lawas, kay siya nabanhaw, ang panganay gikan sa mga minatay. Gani aton itugyan ang aton utod sa Ginoo. Agod ang Ginoo maghakos sa iya sa pagidayat kapag kagbanawon ang iyalawa sa katapusan nga adlaw. O Dios, ang pagkabalaan kagahom, bato na ang amon mga pangamuyo para sa imo alagad nga si Tatay Levitico. Hindi pag-isipa ang iya mga binuhatan batok sa iya, kaysa iya tagipusoon, naghandom siya sa pagtuman sa imo kabubuton. Subong ang iya pagtuo, magiusa sa iya sa imo katawhan diri sa duta. Kabay nga ang imo kaluoy, magiusa sa iya sa mga angeles sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Maluluyon nga Ginoo, imo na ibuluan ang pagbako sa mga nagakasubo. Imo ginpamatian ang mga pangamuyo sa mapainubuson, pamati ang imo katawhan nga nagapanawag sa imo sa ila kinanglan, kag pabakura ang ila paglaom sa imo kayo, mawala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Hatagi siya o Ginoo sang kapawayan nga dayon. Sila kapawa nga wala sing katapusan.
Kabay pa nga magpauway siya sa pagidait. Kabay pa nga iya kalagag ang mga kalag sang tanan nga mga tumulo nga nagtaliwan sa kaluoy sang Dios magpauway sa pagidait nga dayon. Kabay nga ang pagidait sang Dios nga labaw sa tanan nga pagangop magtipig sang aton mga tagipusoon kaguna-una sa ihibalo kag gugma sang Dios kag sang iya anak si Jesucristo nga aton Ginoo. Amen. Kabay nga ang gugma sang Dios kag ang pagidait sang Ginoong Jesucristo magbendisyon ka maglugpay sa aton ka magpahid sang tagsa kaluwa sa aton mga mata. Sa ngalan sa Amay, sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Maglakat kita sa pagidayat ni Kristo. Salamat sa Dios. Di ko alam saan sisimulan kapag papinitapan makakalimutan. Sana naman mapagbigyan kahit konting oras para magpaalam. Sana maintindihan. Di ko pa yata kaya hindi ka na makita pagising sa umaga. Ikaw, ko lang naman ang hanap, ko lang ang pinangarap noon. Paano na ngayon? Paano tanggapin wala ka na? Paano at saan magsisimula? Kung nasan ka man, sana mapakinggan ang aking panalangin na ika'y mahagan ng kahit saglit, ng ilang sandali. O saan kukuha ng lakas kung ikaw ang dahilan? Di ko maintindihan. Di ko pa yata kaya hindi ka na makita pagising sa umaga. Ikaw, ko lang naman ang hanap, ko lang ang pinangarap noon. Paano na ngayon? Paano tanggapin wala ka na? Paano at saan magsisimula? Kahit di pa yata kaya hindi ka na makita pagbangon sa umaga. Hindi ko pa man makuha, mahahanap rin ang kalma tulad nung nandito ka pa. Di napipigilan ng luha sa bawat oras na maisip